Nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Ay, Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige mo. Kaya na, mahirap sa amin na aking kapatid, kaya namin patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na magagawa yun? Kayo ang inakusahan niyan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Dali na. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jen Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Sir Teresa. Salamat tayo, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Salamat tayo, sir. Jen, nakapag-testigo ka ba kanina? Okay po. May information ako na kayo ay kailangan mo ba nang mag-translate? O bukod sa Bisaya, marunong ka rin? Pwede mo para mas mainam na malinaw na nagpapakaliwanan. Okay. So, Attorney Ruth, Mr. Chair, kung mag-translate kay Jeng. So, Jeng, may informasyon ako na pwede kang mag-testify na narinig mo sina J. Renz Kilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am, o pagpalit, sa pilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang ikwento sa amin iyon? Opo. Noong time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jeren Sclario, sila una nagbanggit na kailangan nila makuha ang pag nasa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa sa kapihan at magawa nila gusto nila. Dahil maglisod mo ko sila kuha sa pagdumakay. Si Mama Nina man ang gisunod sa karaghanan, hindi pa man si Jeren Sclario. Mahirapan kasi silang kumuha ng leadership dahil ang kinikilala pang leader talaga ay si Mama Nina. Mama Nina. Tawag nila, Your Honors, Mama Nina, at hindi sila J. Renz Kilario. Yung time na yon, yung 2019, kasagsagan sa pagtakbo namin sa kapihan, doon nagsimula dahil may sasakyan silang Montero na binigay ni Karen Sanico, binigay ni Mama Nina. Nagalit si Mr. Karen Sanico dahil pinapasakay daw yung mga pinaksiyo, ginamos. Yun ang una kong narinig na nagalit siya kasi amoy ginamos daw at pinaksiyo yung loob ng sasakyan. Sabi ni Iyan ay mga pagkain. Oo. Na ikaw ba ang nagluto? Hindi. Sa mga tao na gustong umakyat sa bundok na sumabay sa amin na sumama na tumakbo doon. Nagalit siya kasi amoy paksiw daw. Apoy isda at saka ginamos. Sabi niya na dapat kunin ang sasakyan dahil wala silang kumbaga ambag sa sasakyan na ginagamit nila. Kaya pinakuha ang sabi, ipapakasa lang daw. Binawian ang sasakyan si Miss Rosalina Taro. Pangalawa, yung isang ewan ko lang, pero kung amoy ginamos yung sasakyan, matutuwa pa nga ako, masarap yun, di ba? Tapos binawi na lang kay Ma'am Rosalinda, pinakasa. Pinakasa daw. Tapos, anong nangyari? May isang pang sasakyan sa Bayanihan, sa bundok namin, ban yung black van na itom sa black van. Black van na itim. Oo. Black van na itim. Black van na yan. Wala namang black van na puti, Mr. Chair. Sige po, Jen, yung black van, ano nangyari doon? Pinabawi din ni Miss Rosalie Sanico dahil wala daw naiambag ang pundok namin. Hindi daw sila nagbabayad. Hindi daw nagbabayad ng tao. Pero sa tuwing Jen, ano ang dapat ibayad ng tao para hindi magalit si Ma'am Rosalie?
sa mga empleyado na lang muna sa bayanihan ang nagpalit at ng sakdanan. Ang mga kliyendo sa bayanihan ang bumili ng sasakyan na yun. Oo. Yun ang patunay na binawian ng si Rosalina Tarok kasi parati sinasakyan ng mga matatanda yon sa panahon na may meeting namin. Pagdating doon sa 2018 yata kasi sa ng training, pagsimula ng training, sabi nila Pagsimula yun ng training. training. Nagsimula ng training, sabi Training para saan? one, soldier of God. Soldier of God. Bilang patunay, may sandugo po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging soldier of God. Okay, so anong nangyari po noong 2018? 2020 po, 2020 po, simula po ng training namin. 2019, Soldier of God, sino doon yung God? si Jeren Esquilario. So, soldier of God, kasi siya si God. So, soldier of Jeren Esquilario. Okay po, so ituloy niyo po yung sa training ng mga soldiers. Doon nagsimula yung sabi nila na dapat makuha nila yung Sa mga din ha. Administrative announcement lang ha. Yung may pagkain na ka dyan, this is a working lunch. Tandaan na tayo kumain para tuloy-tuloy tayo. Please continue, Jim. doon na sinabi nila na dapat makuha nilang tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa bundok. So gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang pagtiwala sa bundok sa kabali magkuha sa grupo ilang gikuha ang simpatiya na mag-imog mga private soldier kay mag-promote man og sundalo anang leader na mag-train opisyal para makuha pag duma sa pundo kay mabisaan man ang grupo sa arima sa soldier man mag-focus mga ilang kuhaon na mag-training sila sundalo kay para po pagdepensa og nay masulong ng mga sundalo po sa gobyerno. So, bali ang strategy nila, Your Honors, is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa yung binuong Soldiers of God by keeping them busy sa training nila sa Soldiers of God. Mabitaw sa pinakaubos na level libutang aga mong mga leader sa pundo kuban. Kay dili man sila maka-hold o kung sa ilang buhaton. So, Yeah. pinakababa inilagay yung mga leaders dati. Jem? No? Para hindi maka-influensya sa gusto nilang mangyari. So, bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ng liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tas ibinaba nila ng posisyon? Oo, dahil sabi nila, tingon sila na dili ko no maazo pag dumani Rosalina Tarok kay dili ko no kay mamuhawi og kwarta. Tingon sila na. Sabi nila, hindi daw maganda yung pamamahala ni Rosalina Tarok na hindi siya magaling magdala ng pera, manage ng pera. So, ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O di ako nabati na to tong time na rin na sila nang kuha na magsugod ng training kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila masagda sa karaganan kay ilat mong paninggamutan na ma-turn over ang pagdunga ni Mamanina ni Senior Aguila. So, nagmadali na sila na i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jen, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes, ma'am. Okay. So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am
ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda. Sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. Siya ba ay kasal or may kinakasama? Hindi siya kasal, pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi. O may napapunta. Okay. Pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapayag sa kanyang pinapatalik na mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil Hindi pumayag makikisay sa asawa niya. so ito po yung mga menor de edad na babae at mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya, pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo, ma'am. Ano pa yung mga pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan pinapapunta sa kapsuli restricted, pinapa-restricted, pinapalabas sa gate. Kung saan pinapalabas po kapag hindi pa mapayag, kung minsan inaharas nila, pinapalabas Yung sundalo ng agila. so tulad nung binanggit ni na Elias Jane at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas doon sa kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, kayong mga soldiers of God, Yung agila. yung agila. May label po kasi sa sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Agila, Agnos, Biyong, Sierra, So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, agila? Agila po, ma'am. Ang pinakamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. At Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko, ma'am, 4 po sila 5 sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanicozo, Senior, Janet Taho, Rosalie Sanico, At si Jerez Galario. J. Renz Kilario. Si Jerez po ako siya pa-implement sa kasi siyang Diyos namin. So silang 5 yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalan ito sa mga witnesses natin. So, nung unang sa sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Ito, silang 5 bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Pero hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang 5, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Salico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka si Mamerto. Silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay
Mamerto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong 5, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang sa ministry namin. Ba't maghahatid ng papers? Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor. Doktor sa Doctor of Education. I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Mr. Advisor sa Diyos o konsultan. O sir. Kasi sa kanya mo kayo nagtatanong. O sir. Sino po isa? Si Karen Sanico Senior. Karen Sanico. Yung Karen Senior, lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karen? Opo. Ikaw ang Karen. Yung may isa po sa Nico na sinasabi pangalan. Rosalie. Misis mo. Okay. Mr. Chair, salamat kayo, Mr. Chair. Sa punto pong ito, Mr. Chair, dun sa yung isang sinabi ni Jeng na pinalalabas, yun yung isang parusa. Pwede rin bang matanong si Miss Lovely? Si Miss Lovely ay nandito rin po. At siya po kasi, yung sister po niya, Mr. Chair, ni Lovely, pinalabas sa gate bilang parusa. So, tapos, pinalakad ng paluhod papunta sa bahay ni J. Renz Kilario. Pwede po ba natin? Yes, go ahead. Miss Lovely, nakapagsumpa ba kayo kanina? Okay po. So, Miss Lovely, kanina po kasi sabi ni Sir Jeng, yung isang parusa nga ay pinalalabas sa kapihan. So, pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate, tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni Senyor Aguila? Ano po, Madam Senator, yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Planning 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki, tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yun po mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko, tapos ng kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaki ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosalie Ahok po. Kasali ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan, tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung manong tao na may pilitan lang ako. Tapos yung mother ko iyak ng iyak, tapos nangyari yung lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate na papasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Ang lahat ng bata po, minors siya nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mga gate ko, hindi yan yung kayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor, sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon sa bahay ni Senyor Aguila, nagsasabi sila, Senyor, hindi na kami iuli, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. 2 beses po siyang buntis, tapos nag-miscarriage po siya.
Nung pangalawang miscarriage po niya ay muntik na siyang mamatay. Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senyor Aguila po. How old yung ano? How old yung kapatid mo? Church po, sir. Sana siya ngayon? Nandun po sa kapihan. Kapihan. Yes po. Nung una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka munang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-asikaso sa father natin. Senyor Aguila, bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapaanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Paano ka lang hindi totoo? Ano Hindi, bang totoo sa'yo? hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I don't find it, wala akong nakitang rational behind. Bakit gusto mong mag-sex sila? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, pinapaloa po pa na mag-sex. That's too much intrusion Hindi po yan into totoo, their, sir. personal Hindi po yan lives. totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa kapihat po. Sa kapihan. Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas. Wala akong budget po para... O ako magpamasahe. Opo. Papuntahin dito bukas. Opo. Kaya mo? Opo, opo. Kung kunin yung pangalan nung Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, tigilin niyo ang pagturo ng daliri niyo sa Sorry po, mga sorry po. witnesses natin. Sorry po. Sorry po. Opo. sige. Dili man sa katara, sir, umuwi ka nanay. Ha? Ay, apel sir, huwag isang nanay, sir, kasama para ma-imbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niyang isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisinungaling, kukulitin ako yung mama. Ang hindi sinasabi niya. Ayoko magtalanta talaga sa media, pinipilit ako magsinungaling laban sa'yo. Hindi mo siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw ko kasi ni Senyor Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, yung dead body po ng ama ko. Inilitin nila, hindi namin alam kung saan, sir. Yung bumasagin sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan yung nilibing yung tatay niya? Saan yung nilibing? Saan? Sa sa interior. Cemetery kayo doon? Opo. Ano kinuha tayo noon? May sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oh. Ano po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir. Pag uwi po niya, may pera po kami. Kasi gusto ng husband ko na magprenda kami ng magkupa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta. At yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung utos niya para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 10% kinukuha mo? Yes po. Renta ng bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir, Sandali lang. Yes po. Ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ha? Sino kumuha ng 40%? sa kanya po mismo, yung mismong mother ko po, nagbigay din nung ibininta yung lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At tapos yung po, ma'am, nung bumaba ako, sinabihin ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal ako
maging mag-isang anak kasi nasundan ako ng kapatid ko, si third year college na po sir. So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa padre ko, close talaga kami. Alam ng mother namin na nagkabra kong kapatid na lalaki na mahal naman yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o ano po. Kaya nung sabi niya gusto kong magpa-opera na may pera ka ba dyan, kababago mo lang bumaba. Tapos ko, gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pera, makapaghamot ka lang. Tapos kinausap ko yung doktor namin dun, si Dok Limao na pwede bumang tulungan kami. Sabi niya, sagutin ko lahat ng sa hospital. Yung konsumo na lang po daw kung namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na, yung kapatid na, kuya, magpaalam ka kasi nilagi na ibababa mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yung pong kanasasakit sa akin kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghihirap na pala yung ama ko nabatay na pala. Yun po. Mr. Chair. Yeah, but before Senator Risa, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for joining us. So, go ahead, Senator Risa. Salamat ka ay Mr. Chair. Mr. Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa po, sa sementeryo po. Aling sementeryo po? Sa kapihan po, sir. Ma'am Risa. Sa Kapihan? Saan po yung death certificate nila? Nasa iyang mama ni Lovely, nandun sa kapihan. Dalhin niyo po bukas. Opo, Dalhin niyo yung opo, ready po kami. death certificate na yun. Opo. Sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, huwag niyo silang Opo. ituturo. Yung kanyang sinasabi po na hindi pinahospital po. Kahit pa tanungin niyo yung kanyang nanay po. Huwag kang magsinungaling kasi ako yung father ko. Nasa akin po. Sagot na lang. Nasa akin po, sir. Share lang. Sorry po. Nasa akin po, sir. Kanya, kasi na one time po, nagsinungaling yung mother ko na magpapaluat po siya ng pension niya po. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng iwan yung father ko kasi may sakit na. So isinama niya papaba. Pero ang inside po dun is, pinagamot ko yung papa ko, pina-check up ko sa health specialist po. Pinatingnan ko yung puso niya, yung baga niya. Kasi yung dati, na-operahan siya sa baga niya, sir. Tapos yung baga niya, pinatignan namin. Tapos yung findings ng doktor po is may po siya, tubro sa baga po. Tapos yung baga niya is infected na. Kaya mahirapan siyang maghinga po. Kaya ang advice mo ng doktor is i-admit ng Caraga. Tapos pagkabukas, pinuntahan sila ng black van ni Senyor Aguila. Tapos kinuha yung ama ko, ibanilig sa kapihan. Miss Lovely, yung black van, Sinunod sinabi ko ni sila sa Jay barangay Binawi sa sa Tarok Matatanda, po compound ng Surigao del Norte. Sinunod ko sila. sinundo sa ama. Yes po, at ibinalik po ng kapihan ko yung ama ko. Magpula nung hindi ko na nakita. Nabilitaan kong inilibing na po. Yung ama ko, hindi naman nakita noon. Yes, Mr. Chair. Pabalikin natin yung composure ni Lovely, no? Paki-plus nga sa yung picture, Jo. Saka Mr. Chair, for the record lang Yes, at this point, mamaya, tawag pansin yung isang sinabi ni Miss Lovely na yung tanging ospital dun sa Kapihan, si Senyor Aguila ang nagpapatakbo o namamahala. So yung tanong na lumalabas sa isip, bakit doktor ba sila? And then tawag pansin din po Mr. Chair yung 40% na kinuha dun sa proceeds ng pagbenta ng bahay ni na Miss Lovely. Yun lagi, Mr. Chair, ang lumalabas na porsyento na di umano kinukuha ng
Socorro Bayanihan Services sa ilalim ni na Senyor Aguila, whether sa 4Ps or sa senior citizen or sa Typhoon Odette Ayuda, pati po sa may isa pa AIX. Kaya nga po iniimbestigan na pati ng DSWD yung pamumorsyento ni na Senyor Aguila sa mga social protection funds ng mga tao sa kapihan, Mr. Chair. And Thank you, Senator Risa. yes, Mr. Chair. Last follow-up question lang. Kay Senyor Aguila, registered po ba yung sementeryo kung saan sinabi nyo inilibing ang ama ni na Miss Lovely? Siguro, mamaya ko na lang iyo po sasagot. Sige, go ahead. Mr. Galarida. Stay ka lang daw Good dyan. afternoon, Ate Davis. Mr. Chair, and good afternoon, Senator Hontiveros, and those in attendance. Again, good afternoon. Ako po ay si Mamerto de Galanida, 82 years old, dating Schools Division Superintendent, dating Mayor for 3 terms ng Socorro, at dating Provincial Board Member ng Surigao del Norte for 3 terms. I'd like first, Mr.